mag-subscribe ka na. Hello mga buweks! Magandang gabi sa inyong lahat. Galaw-galaw para hindi mapaimburnal. Hello sa ating mga subscribers dyan. Ganun din sa ating mga new subscribers. Welcome to Parade of Beauty! If you are here tonight, welcome to the new era of beauty. Beauty is in you. O, Jimba. Kamusta naman kayo mga buweks? Ayan, gusto niyo ba yung ating ang ating bagong balot na mikropono. Matagal na 'to sa akin mga buweks. Dati meron akong isang microphone sa Boya, ayan 'no. So ito yung kanyang ulo. Naisip ko lang bigla na ilagay siya dito instead of etong ating luma 'no. Kasi ito laging nalalaglag. Tapos 'pag nag-i-interview ako ng mga candidates, 'pag nasa bulsa ko siya, laging nalalaglag. Ito naman maliit lang siya, so kinat ko lang yung gilid para magkasya at maipasok, 'di ba? Ang mikropono doon at talaga namang bonggang-bongga. Gusto ko siya. Bet na bet ko siya. Parang ito lang siya, oh. Parang ganito lang siya. Parang itong maliit na ito, parang ganyan. 'Di ba? Floppy-floppy. Tapos ayan, ang ganda-ganda, 'di ba? Ang balbon-balbon, 'di ba? Gusto niyo bang balbon? Charito. Anyway, ayan, ito yung ating continuation ng ating live. Kagabi na talaga namang inis na inis ako mga boys, nai-imbyer na talaga ako kagabi. Dahil yung ating live, tatlong beses nga natin itong inulit, no? Tapos ayun napapaimbor na lang ating live. I don't know kung bakit nangyayari yan. Ang daming eksena ni YouTube, nangyayari yan sa ibang mga vloggers, kay RJ, kay Tita Bell, nanonood din ako sa kanya, inulit niya rin yung live niya. Kumbaga, kinontinue niya rin kasi nga napuputol. Ganon din kay Gaysel, ganon din kay Doxed, sabi sa akin ni Doxed. But anyway, no, hindi lang naman siguro sa amin, pati rin sa iba. So, I'm pretty sure maayos din ito ni YouTube, no? Kasi merong akong email, gano'n din sila Doc said 'no, ay hindi pala sa email yon sa sa aming YouTube Studio na may parang merong new policies na ginagawa sa YouTube kaya siguro nagkakaganyan, nakakaloka lang. Sana maayos, 'di ba? But anyway, kamusta naman kayo mga buweks? Ayan ha, sa mga nanonood po diyan, 1 million viewers, please don't forget to subscribe to my channel. Click your notification bell para mas updated kayo sa aking beauty everyday and night sa mundo ng pageantry. And like this video, of course, ayan, para hindi may stroke at maimburnal, di ba? Mapaimburnal, ayan, no? So, continuation lang ito ng ating chika-chika kagabi kasi nandun na tayo sa climax di ba? Alam nyo naman yung bunganga ko, ha? Majaljal. But anyway, ito na nga, no, nakakaloka ito. Ang ating reyna na si Atisa Manalo ay talaga naman, no? Kahit na pilit ipinapaimburnal na mga tao, na mga pageant fans, siya, no? Kahit na pilit nila itong inilulubog, kahit na pilit nila itong talagang inilalaglag sa imburnal ang ating reynang bagong nakoronahang Miss Universe Philippines 2025. Ay! Patuloy pa rin naman talaga ang kanyang pamamayagpag sa industriya ng mundo ng pageantry, di ba? Ngayon ngang araw na ito, ay talaga namang nagpasabog ang ating reyna, di ba? Talagang ang ganda-ganda niya dito sa dress na ito, di ba? Kulay-pula yan, di ba? Color blind lang, basta pula yan, di ba? Lady in red, beautiful in red. Bahala na kayo, basta alam ko red yan. Diyan kami nagkakaano ng ating graphic designer, no? Hindi ko kasi alam kung ano talagang kulay yung mga ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Sabi ko, bahala ka na dyan. Pero ang ganda-ganda ni Atisa Manalo, grabe yung kanyang katawan. Talaga nung umpisa nung Miss Universe Philippines, nakita natin na nag-gain siya ng weights ng konti. Pero ngayon, nung before pa lang ng preliminary at coronation, nakita natin na unti-unti siyang umimpis. Di ba? Umimpis talaga. Ang payat-payat niya na ngayon, no, nakakatuwa. Ang ganda-ganda ni Atisa Manalo. Talagang ang lakas ng Miss Universe ngayon, ngayong taon, no? Dahil, ayan, simula nung sumali itong si Atisa Manalo,
sa Miss Universe Philippines ay talaga namang binigyan niya ng kulay lalo ang Miss Universe Philippines 2025, 'di ba? Yan nga ang sabi ko sa inyo, 'di ba? Nung unang-una kong vlog na nag-sign siya ng contract, 'di ba? Sabi ko mas lalong umingay ang Miss Universe Philippines nang nandiyan na si Atisa Manalo. Aminin man natin sa hindi, 'di ba? So ngayon, eto na, siya na ngayon na koronahang Miss Universe Philippines ay talaga naman, ngayon pa lang, dun pa lang sa gabi nung coronation night, nung siya na yung in-announce na Miss Universe Philippines, na-feel na natin yung sinasabi natin na Miss Universe fever, di ba? Dahil nga kay Atisa Manalo, nakakaloka. Parang ang lakas maka-Catriona Gray. But anyway, she's not Catriona Gray and she will never be. She is the one and only Atisa or Maria Atisa Manalo, di ba? From the Philippines, di ba? Nakakaloka ito. Ang ganda-ganda niya, ang ganda ng styling niya. At balita ko dito, no, pag nag-uusap kami ni RJ, pag nag-uusap kami sa telepono, sinasabi sa akin ni RJ, sabi ko, ang ganda ni Atisa Manalo dito, yung naka-Filipiniana siya, ang ganda ng makeup, ang linis, mukha na siyang mamahalin, mukha na siya yung nakita natin nung last year, ang ganda-ganda na niya, no? Yung kung natatandaan niyo, yung naka-Filipiniana sila, bago pa yung Aqua Boracay yata, yun, no? So ngayon sabi ni RJ, si Atisa Manalo lang daw ang nagme-makeup sa sarili niya. O, di ba? Talagang ready na siya for the universe talaga, mga bweks, no? Ganyan yung kailangan natin. Hindi natin kailangan ng mga paimburnal, di ba? So ganyan ang kailangan nating Reyna, yung kayang asikasuhin yung sarili nila, di ba? Yung konting polish na lang sa pagte-training, no? Sa pagme-makeup, ganyan-ganyan, kitang-kita naman natin ang ganda-ganda ni Atisa Manalo, 'di ba? Talagang siya lang yung nag-aayos sa sarili niya, 'di ba? Parang ako, 'di ba? Charing. So ayun lang, no. But anyway, eto na nga, no. Lumabas na itong balita kanina lang, nasa trabaho ako. Well, anyway, may idea na ako. Etong kanilang press conference ng mga winners, no, nakakatuwa naman na nagkaroon sila ng ganyan na yung press conference, kudos sa Miss Universe Philippines na yung press conference, hindi lang dahil for Atisa Manalo. So, ganun din sa ibang queens, no, na nakoronahan sila Chelsea Fernandez, si Katrina Ligado at saka si Gabby Carballo, no, ay mga mga queens ng kasama, no. But anyway, nandiyan din yung kanyang first runner-up na si Winwin Marquez, and of course etong si second runner-up na si Iliana Maria Aduana, di ba? So yung press conference, kumbaga yung spotlight talagang nasa kanila, di ba? Nasa kanilang anim. At saka si Sultan Kudarat pala nandiyan din. So ayun, nakakatuwa lang, no? Hindi lang kay Atisa Manal naka-focus. In fairness, kasi naman itong mga girls na ito ay talaga namang nagbigay buhay din talaga sa Miss Universe Philippines, di ba, 2025. At saka karapatan din nila magkaroon, matutukan ng spotlight sa kanilang mga pagbumukha, di ba? Charot! So, ayun nga, no? But anyway, very heartfelt kasi may tinanong sa mga candidates, no? Na how's your experience, ganyan-ganyan. So, what happened after ng ganito, ganyan. So, sinagot naman niya ni Atisa Manalo at nakakatuwa naman, grabe naman mga bweks. Ang mga bugahan ni Atisa Manalo, in fairness grabe, napaka-heartfelt, napaka-emotional niya, napaka-humble, napakabait na bata. No? Ganyan yung gustong-gusto nila papanawat, nila Hello the Universe, yung mabait, hindi lang maganda, kailangan beautiful, inside and out, di ba? Panoorin niyo ito, So, my moment was I haven't even left the stage. The moment they called my name as Miss Universe Philippines, I was happy, but also I was so happy with everyone's reaction that, it's also their dream to be Miss Universe Philippines. But I saw how much they celebrated that I won. And it really shows how amazing all of these women are. Even though they had to give up on their dreams, or I got their dream at this time, they were happy for me and they celebrated me. Yeah. Such well-spoken queens at queen. O, Jimbo, talagang, ay nako. Eto napansin ko lang, no? Alam niyo mga bweks, bagay na bagay sa kanya yung corona ng Miss Universe Philippines. Diba? Tapos may mga nakikita ko mga kumakalat-kalat dyan na
corona ng Miss Universe na nakasalpak sa ulo ni Atisa Manalo. Bagay na bagay sa kanya, no? Kasi ang puti-puti niya. Tingin ko bagay sa mga mapuputi, bagay din sa mga black beauty katulad ni Chelsea Manalo. Di ba? So, ang ganda-ganda ng corona sa kanya, plakadong plakado. At saka nung gabing yun, talagang nakabatak yung ano niya, yung ulo niya, nakapusod na ganun, di ba? So, sabi ko nga kay Doc Sed, oh, Doc Sed, sabi ko, tignan mo yung ano, tignan mo yung hair ni Cebu at saka ni ano ni Winwin Marquez at saka ni Atisa Manalo, di ba? Sabi ko baka sa kanila isa sa kanila makoronahan dahil ready na ang kanilang mga ulo no na masalpakan ng mga ng corona, di ba? So ayun nga isa sa kanilang tatlo nasalpakan nga ng corona ng Miss Universe Philippines at ayun nga si Atisa Manalo, di ba? So, yun nakakatuwa lang, no? Napansin ko dito sa, communication skills ni Atisa Manalo. Mga buweks, aminin man natin sa hindi, talagang nag-improve ng bonggang-bongga ang kanyang communication skills. Kumbaga, mas nararamdaman mo siya ngayon, mas natural, mas Atisa Manalo, hindi siya yung parang nabubulol-bulol katulad nung last year, mas may conviction, 'di ba? Hindi man siya yung sobra-sobrang sinasabi nating very eloquent, pero napaka-articulate at saka napaka-on point, no? Kasi, well, sa mga ganitong interviews kasi, well, maganda talaga yung mga buga ni Atisa Manalo. So, kinakabahan siya yung mga final question and answers, mga ganyan-ganyan, no? Pero dito naman sa Miss Universe Philippines ngayong taon, ay talagang nakita mo kung paano siya nag-shine, kung paano niya halos lamunin ng buong buo ang mikropono. Hindi man siya yung pinaka, sabihin nating, kumbaga yung bumubula ang bunganga, pero yung binato niyang sagot, talagang malaman, di ba? Talagang, alam nyo, ang sagot niya sa Miss Universe Philippines, ano siya kumbaga relatable talaga, authentic, at saka makamasa. Di ba? Makamasa, hindi mo kailangan na parang alta-altahan yung mga sagot sa question and answer. Hindi ganon, di ba? Talagang maraming makaka-relate sa kanya. Masasabi ko, napaka makamasa. Kaya talagang hindi nagdalawang isip ang organization, pati ang mga judges na ibigay sa kanya ang nag-iisang korona at titulo ng Miss Universe of Philippines 2025. Di ba? She's very deserving. Well, congratulations once again kay Atisa Manalo, no? But anyway, nadaanan ko lang 'to 'no, etong video na ito, medyo naiinis-inis lang ako 'no. Ipapakita ko sa inyo para mainis din kayo. Charito. Etong ano nga 'no, etong video ni Atisa Manalo na yung lumaban siya sa Miss Cashmo 'no, yung rumarampa-rampa siya diyan tapos nandiyan nga si Doraemon, 'di ba? Parang naisip ko, sabi ko, "Puking ina niyo, ah." Pinaimbornal niyo si Atisa Manalo sa sa top 5, ah. Ayan, tapos may mga ganyan-ganyang eksena pa si Doraemon, 'di ba? Tsaka si Harna Sandu, ayan ngayon, nasa uluhan niya ang titulo at korona na Miss Universe Philippines. Baka mamaya hindi naman sa malaki ang pag-asa natin, no? Malakas ang laban natin sa Miss Universe ngayong taon. Kung hindi lang tayo lalaruin ni Haluda Universe, talagang posibleng masungkit natin ang corona, di ba? Kasi kung ibibigay naman sa kanilang corona ngayong taon, talagang maki-question ang organization, di ba? Home court sa Thailand, mananalo ng Miss Universe. Baka mamaya i-first runner-up or i-runner-up lang nila yung si Vina, di ba? Yun lang ang nakikita ko dyan, no? Kasi kung si Vina makokoronahan, talagang kitang-kitang lutong-luto ito, no? But anyway, puwera na lang kung magpe-perform siya talaga, pero parang sobrang sobrang suntok sa buwan na masungkit niya ang corona kasi nga home court, no? Well, eto na lang, no? Delikadesa na lang talaga kung gagawin nila yan, no? But anyway, eto nga, biglang lumabas ito sa isa sa aking mga friends, no, sa industriya dito sa beauty pageants, no, sa mundo ng pageantry. Etong si For the Universe, ayan, or tama ba yung For the Universe na parang pinalitan niya yung pangalan niya, Mosang of Pageantry. Nakuha ko lang to sa kanya, no. Shoutout sa kanya. Ayan, nanonood din siya sa akin. So ayan, ito yung video na yon. Naiinis ako, pero gusto kong, saluhan niyo ako, no? Kasi naiinis ako, eh. Panoorin niyo ito, ah. Maria Atisa Manalo.
Ayan, oh. Di ba? Talagang namumuno pa itong si ano, eh, 'no, itong si Doraemon, eh, 'no, talagang siya pa yung nangunguna, eh, 'no. Akala mo naman ang tali-talino, Diyos ko tinanong kung sino yung favorite Disney princess mo, ang sagot Doraemon, 'di ba? Kamusta naman? Nakakaloka ito, akala mo ang ganda-ganda, 'di ba? Ngayon pinaimbornan nila si Atisa Manalo, pero ngayon ayan, si Atisa Manalo ay hold, 'no, hold na hold niya talaga, 'no, talagang nasa kanyang ulo ang titulo ng Miss Universe Philippines, pati ang anong tawag dito, ang corona, 'di ba? So tignan natin 'yan, ha. Eto nga si Doraemon, eh, napaimbornal sa ano, 'di ba, sa Miss Universe. Tapos biglang umarangkada sa ano, supranational. Kung di ako nagkakamali, ano 'yan, eh, kailan ba lumaban si Beatrice Luigi Gomez? 2021, 'di ba? Ay yung best friend niya ni Luigi Gomez, 'di ba, Beatrice. Eh, siguro yung nagagaganyan siya kay Atisa Manalo, eh, pinaimburnal na rin siya ni Beatrice, 'di ba? Siyempre saan ba aano si Beatrice, siyempre sa kababayan niyang Pinoy, 'di ba? Tapos ayun nga nag-penetrate sa ano 'no, supranational, eh, alam niyo naman ang supranational, kaya medyo ano kung ano 'tong pageant na 'to, ano ko dito, medyo alam niyo 'yun, may ano na rin, eh, luto-luto na rin kaya hindi na rin ako ano dito sa supranational, dahil na lang sa pambato natin sa Philippines 'no. Pero ayan, nabigyan nga siya ng placement 'no, eme-eme, charot. But anyway, ayun lang nung nakita ko 'tong video na 'to sabi ko, "Oh, eto pala yung ano, ganyan-ganyan naalala ko ito 'no, etong mga kaganapan nito, I was there mga bweks, nasa VVIP ako alam niyo 'yan, pati sa finals 'no." So parang naisip ko bigla sabi ko, parang eto sampal 'to ngayon parang gusto kong ikayod yung corona sa pagbumuka nitong si Doraemon 'no, ni Atisa Manalo, corona ni Atisa Manalo gusto kong, gano'n, 'di ba? Charot, hindi natin gagawin 'yun. Hindi tayo bad, 'di ba? Bad talaga. Anyway, nakakatuwa naman yung mga eto, sobrang nakakatuwa yung mga pageant fans or supporters ni Atisa Manalo, mga buweks. Ito yung mga gusto kong i-discuss kagabi, kaya lang naputol yung ating pa-live, nakakaloka. But anyway, nakakatuwa lang yung mga artistahin kasi nagpakita talaga sila ng todong suporta, 'di ba? Nagpakita sila ng todong suporta kay Atisa Manalo. Nag-drawing sila, gumawa sila ng mga anong tawag dito, ng mga sketch or I don't know, parang ano 'yan, mga digital creations, mga ganyan-ganyan, no? Yung iba talaga nag-effort sila, nag-drawing sila, ang bibilis at ang gaganda, 'di ba? Nakikita nyo ngayon diyan. Ang galing-galing nito napaka-talented na mga Pinoy, no? And of course, yung mga artistahin na yan, talagang todo yung suporta nila kay Atisa Manalo, no? Hindi, I believe hindi yan lahat taga ano, hindi yan lahat taga Quezon Province, no? Maraming fans si Atisa Manalo na talaga namang, ayan, no? Nakikita natin, sumusuporta hindi lang sa Quezon Province, sa iba't ibang sulok ng Pilipinas, ganun din sa iba't ibang sulok ng mundo, o 'di ba? The universe rather, 'di ba? Ang taray, ang gaganda ng mga ano, ng mga gawa kay Atisa Manalo, 'di ba? Parang feel na feel mo talaga yung spirit of Miss Universe ngayong taon. 'Di ba ganyan din yung kay Catriona Gray. Tapos yung mga hot picks, kung hindi ako nagkakamali, yung huling pagkakataon na after makoronahan ng isang reyna na makakuha ng Miss Universe Philippines or Binibining Pilipinas Universe na talagang lahat talaga ng hot picks si Catriona Gray, di ba? Tapos ngayon, nangyari ito ngayong taon, lahat ng hot picks na nag-number one talaga ay walang iba kundi si Atisa Manalo, di ba? Talagang history ito. She made a history talaga. Ang galing-galing, grabe. Iba talaga yung ano, Atisa Manalo fever ngayong taon. So kudos sa mga ano tawag dito, napaka-talented na mga Pinoy, no, na ginawa ito for Atisa Manalo. Nakakaloka lang. Ang galing-galing, napaka-talented, nakakatuwa. Sana gawan nyo rin ako. Charat! So, ayun, no. But anyway, eto na nga. Sign na daw ba ito? Ayan ha, nakakatuwa naman ito. Sign na daw ba ito kay Atisa Manalo na makoronahan sa Miss Universe? Ayan, no. Kasi kung natatandaan nyo, bumisita si Demi Nail Peters, tama ba yun? Demi Lay Peters ba? Yung nakoronahan nung 2017 Miss Universe, di ba?
So ngayon bumisita ito sa Pilipinas, kasama diyan sila Asukal, pati si anong tawag dito, si Miss Universe 2016, ayan 'no, na taga France na nakoronahan naman sa Philippines. Ta's nandiyan naman si ano, nandiyan din naman si Pia Wurtzbach, tapos kasama nila si Catriona Gray. O 'di ba kitang-kita diyan na talagang lumutang si Catriona Gray, parang lahat sila Miss Universe, 'di ba? Tapos, after makoronahan ni Atisa Manalo, since yung mga Continental Queens at saka yung reigning queen ng Miss Universe 2025, nagkaroon sila ng group photo, di ba? At nandyan nga si Atisa Manalo at kitang-kita na sobrang lakas ni Atisa Manalo at mas matangkad pala si ano parang mas matangkad si Atisa Manalo kay ano kay Victoria, di ba? Hindi kasi tinitignan ko corona ba kaya nagmukha siyang matangkad, pero mas mukha siyang matangkad kay Victoria. So ayun lang 'no, so sinasabi nila, sign na daw ba ito? Well, hindi ako naniniwala sa mga I saw the sign na 'yan 'no, pero kung totoo man yung mga sign-sign na ganyan, bigay niyo na kay Atisa Manalo para magtuloy-tuloy yung paghambalos niya dito sa ano, sa Miss Cosmo na nilaro siya ng bongga sa Vichin, 'di ba? At saka para magkaroon tayo ng fifth crown, 'di ba? Ayokong sabihin na it's not time yet. Kasi nakoronahan si Catriona Gray noong 2018 lang, di ba? So ayoko namang sabihin na it's not yet time. Ayokong sabihin na gano'n. Kung deserving naman ang ating pambato, so why not? Manifesting. Claim it, di ba? Ganun lang yun. Kung greedy yung mga ibang bansa sa corona sa Miss Universe, bakit hindi tayo magiging ganun? Di ba? For the first place competition ito, di ba? So, kung malakas ang kandidata, mas malakas ang chance na manalo sa corona na Miss Universe, di ba? So, titignan natin yan, lalo na ngayon, hayok na hayok ang ano, ang Miss Universe organization. Ang dami nilang jutang, no? Na kailangan bayaran, kailangan nila talagang lumakas para makahatak, no? Para alam nyo na, no? Makaipon ng mga ganitong datong para mabayad doon sa ano. Naniniwala ako na si Atisa Manalo is very marketable talaga. Marami silang kikitain kay Atisa Manalo. Dito nga kay Victoria, parang mas lalo silang nalugi, di ba? Hindi naman sa pangaano parang dito sa mga Continental Queen, si Chelsea Manalo lang ang malakas, di ba? Parang siya lang yung ano tinututukan dito sa mga Continental Queens, di ba? Tapos si Victoria parang hindi rin naman ganun kalakas. Koronahan yun na. Si Atisa Manalo, di ba? Kung gusto nyong mamayagpag ulit ang pangalan ng Miss Universe, no? Well, ngayong taon, parang nakikita ko, ang makukoronahan, it's either Asia or Africa. Yan ang nakikinikinita ko, no? Kasi nung last year, well, nag-first runner-up si Africa, no? So, parang may pattern yan sa mga beauty pageants. Minsan, kung sino yung nagpa-first runner-up, yun. Katulad na lang kay kay Miss Eco Philippines, di ba? Ayan si Chantal, di ba? Nag-first runner-up siya sa Miss Eco International. Tapos naka-title naman si, anong tawag dito? Si Alexa May Kaimoso Brooks. Parang, ano yan, parang kasi na-challenge dyan yung mga bansa, no? Diba, nag-first runner-up tayo, ito yung level nila, ito yung prototype nila, di magpadala pa tayo ng mas high level dun sa pinadala natin na nag-first runner-up, no? So ngayon, malakas talaga yung chance na makoronahan yung bansa na yun na nag-first runner-up from the past or from the previous year, ganyan, no? Yun yung nakikita ko sa mga pattern sa beauty pageants, no? But anyway, pwede rin namang mabasag yun, diba? Pwede rin mabasag yun. So, ayun, no? Nakikita ko talaga, nararamdaman ko, it's either from Africa or Asia, no? Kita nyo naman, mga boys, Atisa Manalo yan, Diyos ko Lord, di ba? Nakakaloka naman kung talagang tatanggihan pa ito ng organization, no? Kung totoo man yung mga sign na ganyan, go na ako dyan, di ba? Anyway, ito na, no? Nakakaloka ito. So, pilit ngang ipinapaimburnal, no? Nilulubog itong si Atisa Manalo ng mga may ayaw sa kanya. Well, syempre, no, obviously, may mga manok din itong mga ito. May mga manok din sila, no? And of course, naiintindihan ko yung part
na nasaktan sila, nalungkot sila para sa kanilang mga manok, no? Pero I don't think it's valid na talaga namang pigain si Atisa Manalo ng bonggang-bongga na halos hindi na ito makahinga. Kawawa naman, no? Sana hindi nangyayari yung ganito sa ano, sa Pilipinas, sa mundo ng pageantry. Sana nagkakaisa tayo, no? Kasi nung last year, si Chelsea Manalo ang pinupukol, di ba? And then, before si Chelsea Manalo, eto rin si Michelle Marquez D, di ba? So ngayon ang sabi kay Michelle Marquez D, best luto ever daw ito, di ba? Yan yung mga sinasabi. Meron pang sinabi, the greatest and messiest cooking show to date, Miss Universe Philippines 2023, di ba? So, congrats GMA, Miss Shamsi and friends, di ba? Kasi nga, di ba, best friend ni Michelle D. si Rian, ano bang pangalan nun? Rian Ramos ba yun? Tapos may jowa siya na nakalimutan ko yung pangalan niya, basta sa letter V yun nag start yung pangalan ng jowa niya, no? Yung anong tawag dito, politiko, tapos nag-judge nga doon. So, yun yung iniisip nila, kaya naging luto-luto daw, di ba? So, tingin ko naman, hindi naman luto. Eh, after naman nung nanalo si, ano, ibig sabihin, nakakuha ng maraming awards si Michelle Marquez D. Tapos, nakapasok ng top 10, eh, ang daming nakiano, di ba? Ang daming naging proud para kay Michelle Marquez D sa natamo niya sa Miss Universe nung time na yon, di ba? Maraming nakiramay, di ba? So, ayan. Ganyan ang mga Pinoy eh. Lalait-laitin, sasabihin cooking show, tapos pag may napatunayan, proud Filipino, di ba? Napaka-crab mentality. So, ngayon naman, syempre, ito nakoronahan nga sa Atisa Manalo as Miss Universe Philippines 2025. Syempre, hindi yung kanilang manok, di ba, mga buweks? So, ngayon, sinasabi naman dito na unworthy of the crown, it should be head-to-head battle between Siniloan Laguna and Cebu City. Well, sa totoo lang, totoo naman yan, head-to-head battle talaga, no? Itong si Siniloan Laguna at saka si Cebu City. Talaga, no? Kung talagang doon titignan, no? Yung pag kung sino man yung mananalo sa Miss Universe. Kasi talagang parehas ding maganda ito at bumubula ang bunganga, no? Pero kasi yung binato ni yung mga salitang binitawan ni Atisa Manalo, kumbaga napaka-heartfelt mga buweks. Napaka-heartfelt. Hindi naman sila, kumbaga lahat naman sila, hindi naman pageant patty, hindi naman rehearse, hindi naman punchline, yung mga hugot nila, yung mga binato nilang sagot. Itong anim na ito. Pero sa kanilang lahat, mas ramdam mo yung sincerity, yung authenticity, yung realistic na sinasabi, no? Yung makamasa sa pagbuga ni Atisa Manalo sa mga binugan niya. At naramdaman yun ng mga tao, naramdaman yun ng mga judges at ng organization. Kasi yung ano eh, bali ano yan eh, yung sinagot niya doon, tuwan-tuwa ako, sabi ko nga kay Doc said, yung sinabi niya na, I felt a while ago, yung mga ganun-ganun siya. Sabi ko, tang ina, Doc said, sabi ko ganon. Doon niya talaga hinugot yung sagot niya. Sabi ko, ay, patay tayo dyan. Sabi ko, wala na. Tapos ng laban. Sabi ko sa kanyang ganon. Sabi ko kay Doc said, kasi talagang ano eh, talagang, anong tawag dito, very timely yung buga niya at nakita yun ng mga judges, nakita yun ng organization, nakita yun ng buong mundo, pati yung mga nasa loob sa ano, sa MOA Arena, no. So talagang sabi ko, eto na, meron nang nanalo, no. Tapos sabi pa dito, another hanggang top 20 sa Miss Universe, ayan, no. Well, puwedeng mangyari 'yan kung lalaruin tayo, pero sa ngayon nakikita ko na hindi naman tayo lalaruin 'no, ng bonggang-bongga. Kung lalaruin man tayo, eh, sana positive ano na lang 'no, positive laro, ganyan. So, positive, hindi yung negative. Lalaruin tayo, gagamitin tayo, okey, iha-hype tayo sa Miss Universe, tapos makaka-penetrate tayo ng top 5 ganyan or top 3 or mag-runner up tayo or mag-title tayo, eh, sakyan na lang natin mga buweks. Kung lalaruin tayo ng gano'n 'no, siguro parang ang dating, eh, gamitin din sa Atisa Manalo ng organization para panlaban, pantapat sa Miss Cosmo, 'di ba? I-enjoy na lang natin, arte pa ba tayo, 'di ba? Okey lang na laruin tayo mga beks, ang mahalaga diyan, eh, nakoronahan ng ating reyna, 'di ba, or mag-penetrate sa top 5, 'di ba? Malaking ano na 'yon, eh, si Kitut ba?
Kaya niya ba yun? Baka nga mamaya kung maging kandidato si Ketut sa ano, sa Miss Universe, hindi pa siya papasukin ng ano, di ba? Nila Papa Nawat at saka nila Halo the Universe. Hindi siya papasukin ng ano, Impact Arena, di ba? Or ng ano pa lang, sa Thai border pa lang sa airport. Charot, di ba? So, ayun. So, kung si ano ba, kung si Ketut ba nasa Miss Universe, lalaban siya, sa tingin nyo ba, pagtsatsagaan ng Miss Universe organization na laruin si Ketut na katulad yung sinasabi ko sa inyo kanina para laruin in a positive way na parang paingay na Miss Universe. I don't think so, no? Kung halimbawa nandiyan si Ketut, baka mamaya, hindi pa ito makapasok kahit top 30, di ba? Charing! Pwede naman siguro makapasok, no? Pero I don't think magtsatsaga sa kanya yung organization para lang i-hype yung Miss Universe organization sa kalibre ni Ketut. I don't think so. Panigurado ko, Philippines pa rin ang pipiliin ng Miss Universe organization dahil meron tayong sash factor. Iba yung dating ng Philippines pagdating sa mundo ng pageantry, di ba? Yung mga Indu, mga dilulo lang yan, mga buwek, sa totoo lang, no? But anyway, nakakaawa itong si Atisa Manalo sa kanyang mga natatanggap, no? Na mga panlalait, pangda-down sa kanya, grabe. Sobra-sobra, no? You know what? To be honest, it should stop. Stop the hate. My God, eto lang mga buweks, no? Mahalin natin yung mga bawat nananalong mga Pinoy, Pinay, no? Kahit sa national pageant pa lang. 'Di ba? Nakakaloka lang bakit sa mga male pageants wala namang ganyan, 'di ba? Sa Pilipinas, well meron man pero hindi ganito katalamak. Pero sa female pageant, talagang may mga ganyan. Well, I really do hope na mahinto na yung ganito, no? Sana wag na tayong manghanash or maghanash sa social media kung sino man yung nakoronahan, no? Suportahan na lang natin, Jiwa. Suportahan na lang natin at the end of the day. Tayo-tayo rin mga Pinoy ang dapat na nagsasama-sama, no? Nag-unite. Panigurado, may isa at least diyan sa 1 million people na nanlalait kay Atisa Manalo na manonood. Hindi man isa, 10, 50, 100, 1,000 pataas sa 1 milyon na yan. May manonood at may susubaybay sa journey ni Atisa Manalo. Bago pa man ito, pumunta sa Thailand. Hanggang nandudoon na siya sa Thailand. Itaga nyo yan sa bato, mga buweks. Meron yan talaga, no? So, tama na yung mga hanas na ganyan. I'm pretty sure you guys are so proud din dahil napakaganda ng ating Miss Universe Philippines ngayon, no? At saka napakalakas. Ayan. Parang ano parang it's just so sacred or not sacred. It's just so scared, no? Scared talaga to see that hate comments na nanggagaling sa mga Pinoy, 'di ba? Filipino people themselves. Nakakaloka yan, no? Parang ang masasabi ko lang dito kay Atisa Manalo, kung nasa harapan ko siya ngayon, please, stay strong. And I believe, kayang-kaya niya yan. My gosh. Ilang taon na siyang lumalaban ng beauty pageant? 17 years. So I think even if 5 years, it's a testament na patibay na siya, no? Ng panahon dito sa mundo ng pageantry. It's just so sad, but true. Talaga, no? The Miss Universe 2025 competition will always have its critics, di ba? Calling it a cooking show. Lagi na lang may ganon, bahid. Cooking show pag hindi nanalo yung kanilang mga manok. Bakit ganon? Bakit may ganon tayong mentalidad, di ba? Nakakahiya. Tapos pag nakikita yan ng mga ibang pageant fans sa iba't ibang sulok ng mundo, ganyan yung nakikita, di ba? Nakakahiya talaga. So, sana tigilan na yung mga ganyan-ganyan. We should focus on supporting our representatives instead of questioning the results. Diba? So, dapat ganon. Dapat nagkakaisa tayo. Parang let positivity reigns. Diba? Mas maganda yung ganon. Dapat yun ang nag-reign, yung positivity, diba? Sa ating mga Pinoy. Not hate or no hate, diba? Kasi ang pangit tignan. No bullying. At the end of the day, or after all, mga human din yung mga yan, di ba? They are all humans as well. Meron silang puso, meron silang nararamdaman.
nasasaktan din sila, di ba? Hindi lang ipinapakita sa atin, lalong-lalo na itong si Atisa Manalo, no? She's very, very happy sa kanyang title, sa kanyang laban, at saka pinaghirapan niya yan. Sariling pera niya ang kanyang ginastos dito sa laban na ito. Effort kung effort at saka yung team niya na tumulong din sa kanya. Give them benefits din naman, di ba? Nakakaloka. Let us support whoever the judges had spoken. Di ba? Huwag questionin yung ano, yung mga judges na ano. Questionin natin kung obviously luto talaga. Kung talagang hindi nakasagot si Atisa Manalo. Eh, nakasagot eh. Di ba? Nakasagot siya. At saka lumaban siya ng bongga, di ba? At to lang the bashers, to be honest, doesn't even know what Atisa is capable of. 'Di ba? Hindi nila alam 'yan. Nonetheless, Atisa will be trained to be the best that she already was to Miss Universe or was for Miss Universe, no? Ayan ang mga hindi nila alam, no? Kasi mga, ayoko na nga na magsalita. Ang dami niyong alam, sa totoo lang, no? Ganun din yung ginawa niyo kay Pia, binash niyo din siya, pati sa mga ibang kandidata, na ibig sabihin, nakoronahan ng Binibining Pilipinas Universe, ganyan-ganyan, or Miss Universe Philippines. Like si Catriona Gray, binadi shame pa yan. Pero ayan, nung nakoronahan sila, lahat naman kayo pumalakpak. At nagsabi na, proud Filipino, mga utot nyo, mga buwiset, di ba? So ayun lang, no? Sa totoo lang, ayun no, pag nananalo talaga ang Pilipinas, hate na hate, ganyan-ganyan, pag nakoronahan sa Pilipinas, pero pag ayan na, lumaban na, makikita mo, itong mga nambabash, sila pa yung mga unang-unang talagang nagsasabi na, congratulations or congratulations Pia, congratulations Catriona, ganyan-ganyan, di ba? Congratulations Alexi Brooks, may mga ganun-ganon. Nakakaloka kayo. Wala kayong, kumbaga, sa totoo lang, no, wala kayong katiting na ambag, no? Sa puyat ni Atisa Manalo. Sa totoo lang, wala kayong ambag, no? Kahit na sa mga gastos nila, sa totoo lang, no? Pagod ni Atisa, wala kayo sa sitwasyon. Hindi nyo nakita yung mga pinagdaanan niya. Hindi nyo nakita kung paano siya lumuha, no? Hindi natin nakita yan. I'm pretty sure lumuha yan. Lalong-lalo na siguro nung binaboy siya sa Miss Cosmo, di ba? So, hindi nyo siya nakitang lumuha, hindi nyo siya nakitang yung pagod niya, yung sitwasyon niya, bago niya nakuha yung corona dito sa Miss Universe Philippines, di ba? Pinaghirapan niya lahat yan, mga bweks. Pinaghirapan niya yan. Hindi yan umupo lang, hindi yan tumiwangwang lang dyan para makuha ang corona. Nakita natin kung paano siya lumaban ng patas, di ba? Tulad ko, di ba? Charot. Nung coronation night, di ba? Walang ano yan, walang fillers, walang filters, di ba? Talagang lumaban ng todo-todo, di ba? Ng patas sa Atisa Manalo. Hindi nyo alam yan or nakita nyo na pero in denial kayo. Kasi nga, hindi nanalo yung mga manok nyo. Di ba? Ganun lang yon. Why so much hate? Bakit sobrang hate kay Atisa Manalo? Why can't we just support Atisa? Kung ayaw nyo siyang isupport, well, leave her alone. Huwag na kayong magbigay ng mga salita kasi hindi yan nakakatulong sa kanya. Lalong-lalo na sa Pilipinas, no? We have seen her authenticity. Hindi pa ba kayo natutuwa doon? Nung last year, sinasabi yun, dapat yung authenticity, dapat realistic, dapat ganito, ganyan. Ngayon, inilatag niya ng buong buo sa inyo. Pero ngayon, ayaw nyo naman. Bakit? Kasi may iba kayong manok, di ba? Nakakaloka kayo. Dedication since day one of her pageantry. Nakita natin yung authenticity, yung totoong Atisa Manalo, di ba? Yung hinanap natin nung last year. Yan ang pinakita niya, tapos ngayon ang dami pa ring hanas, di ba? She has showcased her wit, glamour, and angelic presence several times. At lahat tayo, na-witness natin yan, mga bweks. Hindi naman siguro tayo mga bulag, di ba? So nakita natin yan, ang daming ang threaten kay Atisa Manalo, di ba? So ngayon, ayan, pinapasabog na yung social media. Kasi nga talagang hindi nila matanggap yung resulta. I just can't imagine, or I just can't imagine na parang, paano na lang, halimbawa, makoronahan si Atisa Manalo sa Miss Universe. So anong mangyayari sa mga Pinoy na nambash sa kanya? Proud Filipino na agad-agad, di ba? Nakakaloka. I just can't with
unending crab mentality. Samantalang ang, ay nako, hindi ko na ano to, hindi ko na maano. Ayokong magsalita, ayokong isama yung politika, iiwasan ko muna 'to, didelete ko 'tong sasabihin ko, medyo naisulat ko 'to, pero ayokong ay naku. Basta kayo ng bahala 'no, kayo ng bahala mag-isip. Baka maano pa tayo diyan pagdating sa politika. But anyway, to be honest, I sincerely hope na sana, we can refrain 'no, from negative commentary as we don't know yung personal experiences, 'di ba, of these individuals, no? Not only Atisa Manalo, kahit yung mga iba pang binabash, no, na mga kandidata or yung nasa top 6, no? Kasi ang dami ko nababasa mga buweks, ang dami talaga nakakaloka. Kawawa yung mga girls. Kumbaga, eto mga contestants na ito, deserve nila ng respeto, 'di ba? And admiration sa kanilang mga dedikasyon, 'di ba? So deserve nila 'yan. To be honest, I'm so impressed dito sa kanila, no, sa kanilang top 6. Sabi ko nga sa inyo, sa kanilang anim, kahit na sino makoronahan sa kanilang mga buweks, ginadji ako. Kasi deserving talaga itong anim na ito sa corona ng Miss Universe Philippines. Kaya nga lang, syempre, mas pinalad si Atisa Manalo and we should accept that. Kung hindi nyo ma-accept, well, kayong may problema. Hindi sa Atisa Manalo, no? Well, upon reflecting kay Atisa Manalo sa closed-door interview, to be honest, pinanood ko 'yan nung ano na, before na lang ng coronation night, 'no? Kasi busy na ako niyan, papunta na ako ng Pilipinas, ang dami ko ng ginagawa and then nanood pa ako ng preliminary. Talagang ramdam na ramdam mo yung kanyang compassion and yung kanyang heart, 'di ba? So kung hindi niyo napanood 'yan, well, talagang kayong may problema, no? Kumbaga yung tribute niya sa kanyang grandmother, parang makikita mo na talagang showcases yung strong bond, no? They shared and her commitment to honoring that relationship, 'di ba? Sa kanyang mother. So talagang yung binuga niya yun sa ano, sa kanyang final answer. Talagang ramdam na ramdam ko. Hindi lang ako for sure. Kayo rin, hindi niyo lang matanggap, no? So ayun, no? Well, eto lang 'yan. At the end of the day, Atisa Manalo is our flag bearer in Miss Universe stage ngayong taon, no? So sana imbis na magganito tayo, mag-away-away kayo, magkaisa na lang tayo, magtulungan na lang tayo na palakasin ang kanyang loob, 'di ba, ng ating reyna, 'di ba? Kasi yung sobrang hirap niya na magsuot ngayon nakikita ko mahirap magsuot ng Philippine sash kasi kumbaga ano, parang hindi lang mga Pinoy na yung manlalait sa kanya, magda-down sa kanya, 'di ba? Buong mundo na mga buweks, buong mundo na, 'di ba? Kumbaga lalo na yung mga Indo, ayan, todo binabash na siya, 'di ba? Dapat tayong mga Pinoy ang kanyang nagsisilbing shield, 'di ba? Proteksyon para dito sa kanyang laban sa international pageant dito sa Miss Universe. Dapat tayo yung kanyang shield, no? Tayo yung kanyang defenders, 'di ba? Kababayan natin siya. Huwag natin siyang ilubog. Dagdagan natin yung kanyang lakas ng loob para ma-represent ang ating bansang Pilipinas sa Miss Universe Philippines. Bukin ng ina, eto sa totoo lang, kagabi ko pa to gustong ibugay, naputol lang yung live natin. Ayan yung climax kagabi. Yung emosyon ko nandun na tapos naputol yung pa-live. Naku, hindi na ako magla-live, nakakaloka. Charot. So ayun, no, isusuot niya yung Philippine sash, no? Internationally, sa international stage. Sa totoo lang, ang daming toxic na Pinoy, no? Sana yan ang matutunan nating kontrolin at tigilan, no? Kasi hindi yan nakakatulong, sa totoo lang. Hindi lang kay Atisa Manalo, pati sa mga ibang queens na lumalaban at lumaban sa international pageants, no? Grabe din yung kay Chelsea Manalo last year, grabe rin yun. Talagang nakita mo na hanggang preliminary coronation or habang rumurolyo yung camera sa Miss Universe sa Mexico, talaga namang dinidikdik ng bonggang-bongga si Chelsea Manalo, no? So nakakaaway mga reyna. Kapag hindi pabor sa isang or sa resulta
yung ibang mga, alam niyo yun, yung mga ibang pageant fans, no? Pag hindi pabor sa resulta ng national pageant, parang makikita mo talaga automatic na yan kung ano-ano yung mga sasabihin nila, di ba? So talaga ang daming mga paimbornal. So mahiya naman kayo sa sarili nyo. Wala naman kayong mga ambag sa buhay, sa paghihirap, sa pagpupuyat, sa gastos nitong si Atisa Manalo, pati ng mga ibang kandidata, no? Mga ibang reyna, nakakaloka kayo. Lagi na lang itong nangyayari. Pinoy, parang may pagka-dilis, no? Dilis brain. Sa totoo lang, yung mga ganyan, no? Mga paimbornal, nakakaloka, no? Tapos, ayan, no? In the end nga, ito si Michelle Marquez D, yung ganyan yung nangyari sa kanya sa Miss Universe El Salvador, di ba? Siyempre, sikat na sikat, maingay ang pangalan. Pero ngayon, di ba? Nung nangyari yun, ang daming proud Pinoy. Di ba? Nakakaloka lang. Tapos ending, siya pa yung most love Miss Universe Philippines Queen, di ba? So, ang dami yung eme-eme, di ba? Now, it's Atisa's turn naman, no? Ibigay natin yan kay Atisa Manalo. Prove them wrong, di ba? Prove them wrong, our queen, di ba? Napatunayan mo na yan sa Miss Cosmo. Lagi kang inaaway, lagi kang binabash, no? Sa pagsali mo diyan sa Miss Universe Philippines at napatunayan mo na kayang-kaya mong sungkitin ang corona ng Miss Universe Philippines. Then, now, patunayan mo sa mga kababayan nating Pinoy, hindi lang sa mga kababayan nating Pinoy, ganun din sa mga ibang bansa na mga dilulo, no? Na mga kapitbahay natin. Patunayan mo na, prove them wrong, di ba? Na mali sila. Kasi napatunayan mo na yan sa Miss Universe Philippines. I'm pretty sure kaya mo yan. So, go lang, di ba? Support ka namin dyan. Marami kaming susuporta sa'yo. Don't worry, no? So, ayan, dapat sana yung mga ganyan tao, pinapadala na lang sa universe, di ba? Ilabas na lang doon, wag nang pabalikin sa earth, di ba? Nakakaloka. Parang, ay nako, nakikinood na lang kayo. Panigurado, tinutukan nyo rin ang bonggang-bongga si Atisa Manalo sa Miss Universe Philippines, di ba? Nakikinood na lang kayo. Diyos ko, wala naman kayo mga ambag sa kanilang mga kaganapan, di ba? So, tama na ang nega. Ito na lang, Ito na nga lang, nakuronahan na si Atisa Manalo. Kakukorona pa lang sa Miss Universe Philippines, mga bweks. Ito, Kakukorona pa lang sa kanya, pero eto na ang pinakamalupit. Isa daw na kilalang thigh designer ang buong pusong nag-alok ng suporta kay Atisa Manalo para sa kanyang laban sa international stage, no? Sa kanyang pahayag, etong sinabi niya, I'm a Thai designer. See you in Thailand. If there's anything I can help with, please tell me. The training outfits I have, the contest outfits, welcome. Isang napakagandang halimbawa nito, no? Ng international camaraderie. Ayan ang sabi dito. International camaraderie. Ayan, no? Isang magandang halimbawa yan, no? Yung suporta sa pageantry, no? So, well, thank you dito kay Thai Maharani Gowns, diba? Nakakatuwa naman. Well, anyway, I don't think siya yung gagawa ng preliminary and final gowns ni Atisa Manalo. Marami tayong magagaling na designers, no? Pwede siguro magsuot siya ng ibang gowns, no? Netong designer na ito, pero I don't think siya yung magiging designer ng preliminary and final gowns ni Atisa Manalo. Marami tayo. Nandiyan si Rian Fernandez pa lang, di ba? Yung si Val Taguba pa lang, di ba? Yung gumawa ng kanyang evening gown. So, ang dami dyan. Ang dami mga sikat na designer sa Philippines. Bakit pa siya pupunta sa designer na yon? Well, nung nakita ko ito, parang 50-50 ako Well, pwedeng maganda yung adhikain, pero pwede ring sabutahe. Di ba? You'll never know. Siyempre, sino pa ba yung pagkaatiwalaan mo? Siyempre, yung kababayan mong mga Pinoy, kaysa sa ibang lahi, di ba? Malay mo, sabutahihin pa si Atisa Manalo, di ba? Alam nyo na, di ba? Ang mga chay-chay, maraming supporters si Atisa Manalo sa Thailand,
Pero pagdating sa mga ganyan, eh, ang loyalty niya nasa Taytay pa rin, di ba? Lalo na sa kay Vina Pravinar, no? So, ayun. Well, kudos naman dito kay Thai Maharani. Ayan, gowns. Talagang nagpahayag siya ng kagandahang loob, no? Pero syempre ako personally as a Filipino, hindi ako basta-basta nagtitiwala sa mga ganyan, no? Pero kung maganda naman talaga yung kanyang adhikain sa ating reyna, well, kudos sa kanya. Pero kung ako yung masusunod, kung ako sa Atisa Manalo, doon na lang ako sa Filipino designers natin, no? Mas mapagkakatiwalaan ang ating mga kababayan, di ba? So, ayan ang mga litanya ko na dapat kagabi na naputol sa ating palive. Nakakaloka, di ba? Ang ganda, no? Ang ganda ng discussion. Kaya nga lang kasi, ayun, napaimbor na lang ating live kagabi. Nakakaloka itong si YouTube. Ay talaga naman pinapasakit ang aking tsumbong na laging napuputol ang ating palive, di ba? But anyway, mga Bwex, ano masasabi nyo dito sa ating mga chika ngayong gabi? Mag-ingay kayo sa ating comment section para makita ko rin ang inyong mga opinyon. Hanggang sa susunod nating mga chika-chikahain. Bye for now, mga Blacks, and I love you all. Bye! See ya!